Magandang araw po sa iyo or magandang gabi sa ibang panig ng mundo, sa ating overseas Filipino workers and sa mga subscriber po natin. So wala po tayong mga latest na video ngayon or content. So ito muna tayo sa national update. Regarding po sa Philippine Data Privacy Act, sa DPA or Data Privacy Act na pinalabas dito po sa ating gobyerno sa Philippine Privacy Commission. So i-discuss po natin ito para ito sa mga vloggers natin at mga potential na maging vloggers at sa mga monetized na vloggers or content creator kung saan ka man na platform. So i-discuss po natin itong bagong 2025 ng Philippine Data Privacy Act. So napaka-importante po ito para sa ating mga vloggers. So basahin po natin. The Philippine Data Privacy Act or DPA applies to bloggers, requiring them to process personal data fairly and lawfully, with transparency and respect for individual rights. Blogger must obtain consent when collecting personal information, provide clear privacy, and implementing measures that protect data. So meron po itong penalties pala. Failure to comply can lead to penalties including fines and imprisonment. So pwede pala tayong makulong, bayad pa tayo ng penalty. So ibig sabihin po nito sa mga vloggers, dapat parehas ko po. Kung hindi ka po bias, magkumuha ka ng data na binablog mo. Tapos nasa batas po, lawfully, with transparency and respect. So ibig sabihin transparency, yung talagang nakikita ng tao na wala kang bias, transparent na malinaw talaga. Tapos may respeto ka po sa individuals. Tapos kung ikaw po yung vloggers, kailangan merong consent. Kung kukuha ka ng mga information, magpapaalam ka o magkuha ka ba ng mga video sa area, private places. So dapat po magpaalam po tayo, consent na isang tao na makuha mo ng video o yung lugar na yan, pwede po ako mag-vlog dito, baka makuha po kayo, okay lang po ba sa inyo? Ganun lang ang gagawin ninyo, magkukumplay lang po kayo. So napaka-importante po ito na para sa ating mga vloggers. Yun nga sinasabi, bloggers need to inform individuals about the purpose of data collection, how their information will be used, and how they can exercise their data privacy rights. So yun na po, ang vloggers kailangan i-inform yung bawat isa sa kanila dyan na makukuha na ng video kung anong purpose ninyo. Na kami po sa vlogger sa YouTube, gawa po ng content regarding sa lugar na ito, yun. So kuha kayo ng data. So yun na sinasabi ng vlogger need to inform individuals about the purpose of data collection, how their information will be used, yung saan gagamitin, and how they can exercise their data privacy rights. So yung privacy ng individual o ano yan, establishment yan, merong privacy. Hindi po yung kuha ka ng kuha, baka content ka lang, bahala yan. Hindi mo alam. Kaya pag vlogger ka po, kailangan mo rin po na alam mo ang tamang batas sa Privacy Act. Yan po ay bagong pinalabas niyo ng 2025. Tapos po, ito po security measures. Bloggers must implement reasonable and appropriate security measures
to protect personal data from unauthorized access, disclosure, or alteration. So ikaw vlogger, so kailangan maging responsible o reasonable paano ma-implement at sa tama na ang seguridad o pamararaan na maprotektahan mo ang mga personal data sa mga unauthorized access, sa mga hindi tao na hindi pwede siya na gumamit na magkaroon siya ng access na magkaroon ng ma-disclose yung malaman yung mabulgar ang data privacy niya or alteration, ibig sabihin yung palitan niya, i-alter niya. So yun po. Data subject rights. Individuals have the right to access, correct, and erase the personal information held by the blogger. Ito nga nasabi po. So, ang individual po, meron po pong rights yung bawat isa. Magkaroon ng access, or i-correct, or i-erase, i-delete their personal information held by the blogger. So, yung information na ng blogger na nakuha, pwede po niya i-access yun. Kasi may batas nandito po yan sa data subject rights. So, alam natin. Compliance with the NPC circular, bloggers need to be aware and comply with any specific guideline issued by the National Privacy Commission. So, itong mga guidelines, kailangan mag-comply po tayo sa National Privacy Commission, NPC, such as those related to body-worn camera and alternative recording device. Kasali na yung mga consent devices or mga body camera. Kasama na po yan. So, ito daming violation ito. So, yun na po ang inaano hindi yung porket vlogger ka, binablog mo lang lahat, ay hindi po, meron po tayong batas na dapat sundin. Lalo na yung mga bata. Hindi pwede mo i-vlog ang bata. O kaya mga standby, mukha ng mga standby, i-vlog mo siya, kaya ganyan naman siya. Lalo na yung mga bata nga, bawal po yun. Pinagbabawal ng Privacy Act. Privacy notice on platform. Bloggers should ensure that their privacy notices are readily available on their online platform. So, tayo mga vlogger pala, kailangan ng privacy notices ay readily available on their online platform. Ito, ano naman ito? Penalties for non-compliance. Ano ba ito? Basta natin ang penalties natin. Violation of the DPA or Data Privacy Act, DPA, can result in fines ranging from 500,000 pesos to 5,000. Pwede pala itong lumaki. Ang umabot ng 500,000 pero mag-start ng 5,000. Grabe ng violation dito. Imprisonment. Pwede po tayong makulong. Penalties can also include imprisonment from 1 year to 7 years. So, ba't tayo nagkaroon ng violation? Nagkaroon tayo na naikumpling tayo sa Data Privacy Act sa DPA ay is automatic. Pwede po tayong makulong. Hanggang 1 taon, hanggang mula 1 year hanggang 7 years o 7 taon. Tagal-tagal dito sa mga mignarias. Other sanction. National Privacy Commission may also impose other sanctions such as cease and desist order of temporary or permanent ban on processing personal data. So, pwede na po tayong i-ban
Kung ano pa mga sanction gagawin nila, kung ano tayo, ipadelete sa YouTube o i-ano tayo sa YouTube, complain nila tayo, ating channel, maano na yan. Alam na, ma-demonetize tayo. Makulong pa tayo. Kasi merong fine kung hindi ka makabayad. So, hindi po ito basta-basta palang trabaho ng vloggers. In essence, the Data Privacy Act aims to balance the freedom of expression with the protection of personal data. Bloggers, like any other entity processing data or processing personal information, must be responsible and accountable for their data processing activities. So, basahin ko ulit. In essence, the Data Privacy Act aims to balance the freedom of expression. So, meron ba tayong limitation? With the protection of personal data, bloggers like any other entity processing personal information must be responsible and accountable for their data accountabilities. So, yun na nga po, kung vlogger ka, kailangan i-implement mo ang DPA, ang Data Privacy Act ng DPA. Kasi pwede po kayo makulong, pwede po kayo magkaroon ng penalty or 1 year to 7 years kung hindi tayo mag-comply. So, porket nandun kasi isang public places, wala kang consent o nagpaalam man lang sa may-ari ng establishment or sa mga individual person or bystander na nakuha na sila, pati mga bata, malaking violation na po yun. Once na-complain tayo, magkaroon tayo ng fine. So, kailangan i-implement po natin ang Data Privacy Act. So, huwag po yung vlog na tayo ng vlog. Sumunod din po tayo sa batas. Yun po yung batas ng National Privacy Commission, NPC, sa Pilipinas. This year, 2025. Yan po yung i-implement sa lahat ng vloggers dito sa Pilipinas. So, sa lahat ng mga vloggers dyan, sa YouTube, sana po yung sumunod tayo sa Data Privacy Act or DPA ng National Privacy Act ng Government of the Philippines. So, yun lang po, dito lang po mabigay ko sa inyo. Sana po meron ako na-share sa inyo ng kunting information para sa pang-araw-araw nating pag-vlog. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po. Bye-bye.